Sa malawak na syudad ng Maynila, merong isang matandang palaboy-laboy doon na lumapit kay Kanole habang kinukumpuni niya ang kanyang motor. Ano ba namang klaseng motor to? Kung hindi ka lang pamana sa akin, malamang pinalitan na kita. Yabang ko magsalita, parang may pambili ah. Habang sinasabi yon ni Kanole, lumapit sa kanya ang isang pulubing gusgusin at nagsabi ng, "Palitan mo na kasi, ito pambili." Wika ng pulube. Nagulantang si Kanole dahil isang bugkos na pera ang inaabot ng pulube. Kuya, saan ho ba nanggaling yan?" Tanong ni Kanole sa kanya. Ito, ipambabayad ko sana sa taong maaaring makatulong sa akin." "Bakit ho? Ano hong problema nyo? Tsaka, nagtitiwala kayo na naglalabas ng pera dito sa ganitong lugar? Baka mamaya hablutin si inyo yan." Ayos lang. Talagang ganon. Sanay naman akong pinagnanakawan." "Teka kuya, parang napakaseryoso ng problema mo. Ano ba yun? Leka, pag-usapan natin." May oras ka pa ba, Ginoo?" Meron pa. Sige, halika at makikinig ako sa'yo." "Ginoo, binabalaan kita. Kung iniisip mo lang na kukunin mo itong pera ko, pues huwag ka nang magpakahirap pa. Ibibigay ko naman sa'yo at hindi ako magrereklamo." "Mukhang nagkamali po yata kayo. Hindi ho ako ganun. Hindi ho ako katulad ng ibang taong gumawa sa inyo niyan." Kung ganun, mainam. Alam mo'y sawang-sawa na ako sa ugali ng mga tao." "Hoy kayong dalawa, anong ginagawa nyo dyan? Mga pulubi kayo, magsigsilayas nga kayo dito." Wika ng isang security guard. Kuya, wala naman kaming gagawing masama eh. Napatambay lang saglit." Kung mag-uusap kayong dalawa, wag dito sa binabantayan ko. May CCTV oh." Kuya, doon tayo. Nagagalit yung gwardiya. Baka mamaya putukan pa tayo niyan." "Ikaw naman guard, huwag kang makikipagpatayan o huwag kang papatay ng dahil sa trabaho mo. Makukulong ka lang at hindi ka sasagutin ng amo mo. Diyan ka na." Tayo na. Hayaan mo na siya dyan." Sige. Ganito ang naging kwento ngayon ng lalaking nakilala ni Kanole sa Kamaynilaan. 1990, ito ay isang businessman sa Zamboanga City at may pangalan na Edmundo. Si Edmundo ay galing sa isang pamilyang mahirap kaya siya nagsikap hanggang sa nag-abroad si Edmundo at nakaipon ng pera. Pag-uwi niya ng Pilipinas, dito siya napaibig ng isang babaeng sabihin na natin na hindi kagandahan pero mataba. Ang babaeng yon ay tawagin na lamang natin sa pangalan na Lorena. Isang araw, si Edmundo at si Lorena ay namamasyal sa isang mall sa Zamboanga hanggang sa mabangga ni Lorena yung matandang nanghihingi ng pera. "Hay nanang, dito ka pa talaga namamalimos? Doon ka lang dapat sa daan." Wika ni Lorena. Nanang, heto ho. Teka, wag mong bibigyan niyang matandang yan. Ang baho-baho. Paano nakapasok dito yan? Ikaw naman, para konti lang kunin mo na nanang." "Maraming salamat sa'yo, Ginoo. At ikaw naman, ito ang tandaan mo. Sinusumpa kitang babae ka. Sinusumpa kita." Sa galit noon ni Lorena, sinampal niya ang matanda. Nang dahil dito, bumagsak ang matanda at maraming nakakita. Yung mga gwardya naman ng mall ay agad na dinala ang matanda papalabas. Sinabi noon ni Edmundo na huwag nang sasaktan ang matanda.
Sumunod naman sa kanya ang mga gwardya. Hanggang sa pag-uwi nila sa bahay, pinag-aawayan ni Edmundo at ni Lorena yung nangyari sa mall. Ano ba naman yan, Lorena? Bakit ba ginanon mo yung matanda? Wika ni Edmundo. Dapat lang sa kanya yun. Aba, ang baho-baho. Lalapit pa sa'yo? Tapos sa akin? Kahit na, Lorena. Hindi ganon. Sabihin na nating mabaho, walang kain, walang tulog, hindi naliligo yung tao. Pero tao pa rin yun. Igalang mo. Hindi yung ganong sasampalin mo, laki-laki ng kamay mo eh. Tignan mo yung nangyari sa matanda at tandaan mo yung sinabi niya. Pag nagkataon, makapangyarihan ng salita, yan ang tandaan mo, Lorena. Baka mamaya yung ganda ng buhay natin bumagsak nang dahil sa salitaan ng matandang yun. Alam mo bang hindi ako nagsasalita ng ganon sa mga tao? Kasi galing din ako sa walang-wala. Nag-abroad ako, kaya ako nagkapera. Kaya hindi ako ganyan mang alipusta. Galit na galit noon si Edmundo sa kanyang asawa. At ang asawa niya namang mataba. Tila ba wala lang sa kanya yung banta ng matanda. Yun ding gabing yun, habang sila'y kumakain, nakatingin noon si Edmundo sa bintana dahil tila ba napapansin niyang kanina pa may padaan-daan. Sino bang tinitignan mo dyan ha, Edmundo? Ang layo ng iniisip mo ah. Siguro gusto mong balikan yung dati mong kasintahan, ano? Hoy Lorena, ayusin mo nga yung sinasabi mo. Bakit? Tama ko no? Lorena, seryoso yung nakikita ko sa bintana. Ano yun? Wala namang makita si Lorena na itinuturo ni Edmundo. Hanggang sa kanilang pagtulog, patingin-tingin noon si Edmundo sa bintana na animoy merong tinitignan. Hoy Edmundo, matulog ka na. Ang layo naman ng tingin mo eh. Lorena, hindi talaga ako makatulog. Alam mo bang, hindi ko makalimutan yung sinasabi ng matanda. Sinong matanda na naman ba, Edmundo? Yung matanda sa mall, yung sinampal mo. Ay nako, masyado mong siniseryoso yun, hoy. 1990 na, hindi na uso yung mga ganun. Kahit na Lorena. Kahit na anong taon pa tayo, iba yung salita ng ganun. Baka mamaya madinig pala yun ng mga hindi natin nakikita. Baka magkatotoo pa. Ay naku, ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Lorena, ano? Marap ka dito. Humarap ka dito. Ayoko. Kung saan nakaharap si Lorena ay meron ding bintana. Nakatingin noon doon si Edmundo. Sa mismong maliit na siwang kung saan merong nakabukas ay kitang-kita niya na may sumilip na isang kakaibang muka. Mahabang matulis ang mukha nun. Merong mga naglalakihang ipin at meron ding 4 na sungay. Napakapula ng mukha nun at kitang-kita rin ni Edmundo kung paano ito tumawa. Lorena! Lorena! Ano ba? Hindi mo ba talaga ako patutulugin ha, Edmundo? Tignan mo! Tignan mo! Nang tignan naman ni Lorena yung itinuturo ni Edmundo, wala siyang makita. Napagkamalan na naman niyang baliw ang kanyang asawa. Kinabukasan, makikita mo sa mata ni Edmundo na halos wala na itong tulog. O ano, hindi ka natulog ano? Paano naman ako makakatulog? Di ako pinatulog nung sumisilip sa bintana. Ikaw lang ang nakakakita niyan. O baka naman kasi yung dati mong kasintahan na namayapa yun. Lorena, seryoso ako sa nangyayari. Sana nga ikaw ang nakakakita nung nakita ko eh. Ano na naman yun? Basta, ang hirap ipaliwanag, Lorena. Ang hirap. Para akong mababaliw eh. Yun ding araw na yun, ang kanilang negosyo
ay pinasok ng mga masasamang tao. Tinutukan ng baril noon si Edmundo at kinuha nito yung kanilang benta. Wala silang nagawa dahil sa puro di baril ang mga taong yon. May dumating nga na pulis pero huli na. Si Lorena naman ay tinatalak-talakan yung mga pulis na kesyo ang babagal daw gumalaw, hindi daw makatakbo dahil sa mga naglalakihan na tiyan. Sir, pasensya na ho kayo sa asawa ko. Ganyan ho talaga ugali niyan. Wika nood na Edmundo sa mga pulis na rumesponde. Ayos lang ho. Gagawin pa rin namin ang aming trabaho. Huwag ho kayo mag-alala. Magkakasa kami ng manhunt operation at mag-checkpoint. Sige ho. Sige ho, sir. Sa kasamaang palad, hindi na nahuli ang mga masasamang loob. Kaya't kinagabihan, si Edmundo ay nagagalit sa kanyang asawa. Tignan mo! Tignan mo yung ginawa mo, Lorena. Nagsimula na malas natin sa buhay. Kung hindi mo ginanon ng matandang yon, hindi sana nangyari sa atin to. Ano? Ako pa talaga sinisi mo? Ikaw nga itong tinutukan ng baril, di ka man lang ng laban? Ibinigay mo yung benta natin tapos yung ipon natin? Anong gusto mo, Lorena, ha? Manglaban ako. Di binaril ako noon. Ang sabihin mo kasi, ayan, tinatamaan na tayo ng malas nang dahil sa pananampal mo sa matandang yon. Yon ang totoo, Lorena. Ay naku, iniisip mo pa yun. Ewan ko sa'yo. Hindi lang yon ang unang beses na sila'y hinold up dahil makalipas ang 2 araw, yung kabila naman na kanilang store ay hinold up. Sunod-sunod ang kamalasan sa kanilang buhay hanggang sa 1 linggo. Si Lorena ay nag-aaya na magbakasyon. Bakasyon naman tayo, Edmundo. Saan naman? Kahit saan. Makalayo lang dito sa Zamboanga. Sa Cebu, may mga magagandang beach doon para yung anak natin hindi na matakot kahit paano makalimutan man lang yung iniisip. Pa? Sige na pa. Bakasyon na po tayo nila mama. Kasi hay nako Edmundo, yung tagal mong sumagot, alam ko nang ibig sabihin yan. Marami ka na namang dahilan na kesyo abala, kesyo ganito, ganyan. Hoy Lorena, hindi mo ba alam yung nangyari? Na-hold up yung mga tindahan natin. Naubos yung pera natin. Paano tayo magbibitch niyan? Aba, talaga nga namang nagsisinungaling ka Edmundo? Hindi ba? May pera ka pa sa bangko? Ilabas mo. Pasayahin mo naman kami ng anak mo. Sige na papa. Ngayon lang naman ako hihiling ng ganito Sige anak, sige. Nagtungo sila sa Cebu makalipas ang 2 araw. Ang gusto ni Lorena, doon muna sila ng 1 buwan. Ano? 1 buwan? Oy Lorena, ano pa mangyayari sa buhay natin kung 1 buwan tayong nakabakasyon tapos yung negosyo natin walang nag-aasikaso? Yan naman kasi ang hirap sa iyo Sinabi ko sa iyo maglagay ka dyan ng kamag-anak mo na pwede mong pagkatiwalaan. Tapos ngayon, nandito tayo sa bakasyon, ang iniisip mo yung negosyo? Anong klaseng tatay ka Edmundo? Ay nako Lorena, kung alam mo lang talaga ang iniisip ko. Kung alam mo lang talaga, maintindihan mo ko. Hindi ko nga maarok Ang layo ng isip mo. Ganon pa man, kahit na nag-aaway ang mag-asawa, yung kanilang nag-iisang anak ay pumapagitna upang silang dalawa ay mapagbate. Gabi yon, ang kanilang anak ay naroroon sa swimming pool. Tapos meron itong nakikitang matandang naglilinis ng swimming pool. Lumapit siya doon, tapos itinulak niya yung matanda. Salbahing bata ito! Anak ka pala ni Lorena, Wika ng matanda. Anak ako ni Lorena, bakit? Ha? Baho-baho mo! Baho mo! Salbahe! Dapat pati ikaw mawala!
Nakita ni Lorena ang senaryong yun. Sa galit ni Lorena, sa sinabi ng matanda ay agad niyang nilundag yung matandang nasa swimming pool. Nilublob niya yon ng ilang beses at nilubog niya ng ilang minuto. Nang makita naman siya ni Edmundo, binawal siya sa kanyang ginagawa. Lorena, tama na. Ano bang ginagawa mo sa matanda? Nako, patay na yata. Nagulat silang mag-asawa dahil yung inaakala nilang patay na matanda ay bigla na lamang lumutang at nakita nila mismo yung mukha nun. Talaga nga namang sa inyong mag-asawa, si Lorena ang pinakamasama ang pag-uugali. Hindi pa ba kayo tinatablan ng ginawa ko? Teka, ikaw na naman, Nanang? Sinusundan mo ba kami? Hindi. Nagkataon lang, Edmundo. Pagkatapos yun, sabihin ng matanda ay iniwan na nila ito sa swimming pool. Naisipan tuloy nila na lumipat ng beach. Hindi na. Paano tayo lilipat? Nakabayad na tayo. Pababayaan natin yung bayad. Ireklamo na lang natin dun sa management yung matandang yun. Tsaka, huwag sabihin dito nagtatrabaho ang matandang yun. Katanda na nun. Hindi na nun pwede magtrabaho dito. Nireklamo nga nila ang matanda, pero ayon sa management, wala silang empleyado na ganun. Hindi sila kumukuha ng isang matandang babaeng may edad na. Edmundo? Paano kaya nangyari yun? Ewan ko. Bale, makatulog na. Nang sila ay natutulog na, nakabukod ng kwarto ang kanilang junior hanggang sa... Ma! Napakalakas ng pagsigaw ng batang yon. Nang dahil dito, agad na nagtungo ang mag-asawa sa kanilang anak. Pagbukas pa lamang nila ng pintuan ay tumambad sa kanila yung isang lalaking nakatalikod. Ito ay nakaharap sa kanilang anak at nakaupo sa paanan nito. Pa! May... Takot na wika ng bata. Ang ginawa naman noon ni Edmundo, agad niyang sisipain yun pero bigla itong nawala. Yung bata ay nagkaroon ng trauma at ayon sa kwento ng bata, yung nasa paahanan niya na nakaupo ay kakaiba ang itsura. Mapulang-mapula ang muka. Meron daw itong 4 na sungay at meron itong tulis na muka at mga naglalakihang ipin. Lorena, yan din yung nakita ko sa bahay natin. Kahit saan tayo magpunta, sinusundan niya tayo, Lorena. Alam mo, naniniwala na talaga ako na yung matandang yun ang may kasalanan kung bakit tayo nagkakaganito. Lorena, sa susunod na magpakita sa atin ang matandang yun, pwede ba? Humingi ka ng tawad. Oo, sige. Inakala nilang yon ang magiging solusyon sa kanilang problema pero nagkamali sila. Pagsapit ng umaga, naglalakad sa gilid ng dagat yung mag-iina nang biglang, Lorena! Kamusta ang tulog mo? Nanang, pasensya na po sa nagawa namin. Patawarin mo na po kami. Ano? Patawarin? Ano? Pasensya? Lorena, patawarin mo din ako. Bakit ho? Patawarin mo din ako dahil huli na ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Basta, sige. Ang matandang yon ay lumusong sa tubig ng dagat. Pinipigil pa nga ito ni Lorena pero nang lumubog yung matanda sa dagat ay hindi na ito nagpakita pa. Halos 1 oras ang magnanay doon.
inaabangan nilang lumutang yung matanda at bumalik sa pasigan, pero talagang hindi na ito nagpakita pa. Edmundo, may kakaiba sa matandang yun. Eh bakit? Itay, kasi kanina po sa dagat, nagpakita sa amin yung matanda. Ang sabi niya, huli na daw po ang lahat. Tapos lumusong siya sa tubig eh. Paglusong niya sa tubig, hindi na po siya lumutang. Anak, kalmahan mo lang ang pananalita. Kalmahan mo lang. Ipapano nga kung natatakot na yung anak natin? Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Napabilis ang kanilang pagbabakasyon hanggang sa nang pagbalik nila sa kanilang bahay sa Zamboanga, tumambad sa kanila ang balitang nasunog daw ang kanilang mga tindahan. Diyos ko naman, anong klaseng kamalasan ba tong sinasapit natin, Lorena? Wala na eh, huli na talaga ang lahat. Siguro dapat na tayong lumapit sa mga mas nakakaalam. Yung pwede tayong tulungan. Ano pare? Oo, sa mga ganun. Lumapit sila sa isang pare. Pero nang maikwento nila ang kanilang sitwasyon, tila ba nagbago ang ihip ng isip ni Pader. Sinabi nun na hindi daw nito kayang ayusin ang kanilang problema. Dalawang pare ang kanilang napuntahan. Pero iisa at iisa lang din ang sinasabi. Merong nakapagturo sa kanila. Sa parte ng Zamboanga del Norte ay merong isang matandang lalaking kayang tulungan yung kanilang sitwasyon. Nagtungo nga sila doon. Hanggang sa nang marating nila yun, agad na nagwika ang matanda. Sandali! Sandali lang! Ay, tatang, magandang hapon ho. Hapon na po kaming dumating eh. Pwede po bang magpatulong? Ang sabi ko sandali! Ay, bakit ho? Sandali lang! Sandali! Maya-maya pa, ang matandang yon ay may nilabas na isang garapon. Asin pala ang laman nun. Silang tatlo ay sinabuyan ng asin ng matanda at sinabing, "Malas ang pagkataon nyo, baka madamay pa ako. Lumayas ang malas dito bago kayo pumasok." O sige na, pasok na. Pagpasok nila, ang wika agad ng matanda. Ano na? Bakit ho? Abot mo na! Ang alin po? Aba! Pupunta kayo rito. Ano akala nyo libre? Eto ho bayad. Eto ho. Tulungan nyo lang po kami. Aba! Makapal-kapal ito ba? Kabilangin ko lang sandali lang, sandali. Edmundo, tama ba tayo nang napuntahan? Kapapasok lang natin pera agad? Huwag ka nang kumontra. Masisira pa yung plano natin eh. Tahimik ka lang dyan, Lorena. Para kasing hindi tama eh. Ganon din eh. Magbabayad din tayo eh. Hap! Narinig ko yon. Narinig ko. Nagpapabayad ako. Pero. Kaya ko naman kayong tulungan. Ano? Sosoli ko na yung pera nyo? Lalayas na kayo? Hindi ko kayo tutulungan. Tatang, hindi ho. Ituloy nyo na po. Ituloy nyo na yung pagbibilang. At mamaya po magkukwento na kami ng problema namin. Baka sakaling matulungan nyo kami. Anong baka sakali? Talagang matutulungan ko kayo. Sandali lang at makapal-kapal itong ibinigay mo. Para sa aking kumpadre, sa aking apo, at sa aking anak, at may pang-inom pa at may pangbili pa ko ng crispy pata. Okay, ayos na. Salamat dito. Anong problema nyo? Tatang, ako nga ho pala si... Hindi ko tinatanong kung sino ka. Anong pangalan mo? Ako nga ho si... Hindi ko tinatanong
kung sino ka. Anong problema mo? Tatang, gulo nyo naman eh. Hindi, sige na. Anong problema mo? Tatang, kasi magmula ng minabangga itong si Lorena doon sa mall, sinampal niya, tapos nagsalita ng hindi maganda yung matanda, kesyo, ganito, ganyan. Alam ko nang gagawin. Alam ko na. Diyan ka lang. Diyan ka lang, iho. Diyan ka lang, iha. Pumasok ang matandang yon sa kanyang kwarto. Pagbalik nito ay meron siyang dalang isang maliit na botilya. Langis pala ang laman nun. Nilagay niya ito sa kanyang palad, tapos pinalapit niya noon si Lorena. Sinampal mo ba yung matanda? Oho, tatang. Ano dito? Kaliwa o kanan? Hindi ko na maalala. Kanan yata. Hindi, kaliwa. Di ba kaliwete ka? Ay, oo nga pala, kaliwa. Ayan, ang palad na ito ay malas. Tatanggalin natin ang malas. Arigato! Sige na. Tanggal na ang malas. Makakaalis na kayo. Ganun lang yon, tatang? Hindi, biro lang. Hindi pa tapos. Meron pa tayong gagawin. O ikaw bata, lumapit ka sa akin. Ang batang ito, sa palagay ko'y sinaktan din niya yung matanda. Totoo ba, bata? Opo, itinulak ko po kasi siya sa swimming pool. Ano ginamit mo? Kaliwa kanan? Dalawang kamay po. Teka, sandali lang. Akin na yung mga palad mo. Arigato! Tatang, hindi po kami nagpunta rito para makipagbiroan. Hindi po kami gagastos ng malaki. Para lang po sa ganyan. Parang niloloko nyo kami. Bakit? Nakikipaglokohan ba ako sa inyo? Bakit yung simpleng salitang arigato baka hindi mo alam. Marami nang nagagawa yan. Sino bang nagpapunta sa inyo rito, ha? Tatang, ang nakapagsabi lang naman sa amin yung tricycle driver doon sa amin. Naikwento ko na ganito yung sitwasyon namin. Tapos itinuro kayo dito. Ganun ba? Sige. Patuloy na tayo sa gagawin natin. Sige ho, tatang. Kung pwede, seryoso na sana. Ay bakit? Seryoso naman yun Halika, ikaw na ang huli. Ano pong gagawin ko? Ano ang ginawa mo sa matandang yon? Wala naman ho. Sa totoo lang ako palagi yung taga-awat. Taga-awat? Sandali. Halika. Ano pong gagawin niya sa akin? Halika, lumapit ka, ibuka mo yung bunganga mo. Arigato! Hinipan ng matandang yon yung bunganga ni Edmundo. Pagkatapos nun ay nagalit siya dahil ang baho daw ng hininga ng matanda. Sa galit noon ni Edmundo, nagawa niyang suntukin ng kanyang kaliwa yung matanda kaya ito natumba. Magaling. Masarap yung pagkakasuntok mo sa akin. Nang dahil dyan, iho, dadagdagan ko pa yung sumpa. Lumayas na kayo. Kung ayaw nyong, ipakain ko kayo sa mga alaga kong aswang dito. Layas! Tatang, akin na yung pera namin. Ibinigay mo. Masamang bawiin ang ibinibigay na pera at bagay at... Sige na, alis na kami. Sa'yo na yung pera na yan. Talagang makakaalis na kayo. Dalian nyo. Malapit nang dumating ang 9:00 ng gabi. Arigato! Paglayas nila sa bahay ng matanda, inis ang naisip ng mag-asawa. Tila ba tinamaan sila talaga ng kamalasan, imbis na tulong iskam yata yung kanilang napuntahan. Wala na ba talagang matinong tao ngayon? Bakit ganito buhay natin, Edmundo? Naubos na yung negosyo natin. Anong gagawin natin? Sabi ko naman kasi sa iyo yung matandang yon ang problema. Teka, ba't ba kasi nakinig ka ron sa tricycle driver?
Bakit ba kasi nagpaniwala ka na dito sa lugar na to merong makakatulong sa atin? Nagsayang lang tayo ng pera, ng gasolina. Dami-daming pera noon. Habang sila'y nasa biyahe, nakaramdam ng gutom yung bata at nakakita ito ng nagtitinda ng balot. Papa, gusto ko ng balot. Sa kapang bata ka, manahimik ka. Ikaw naman Edmundo, para balot lang ihinto mo nga at bibili ako. Kuya, pabili. Hindi kumibo ang nagtitinda ng balot at ito'y hindi tumitingin sa kanila. Pero inabutan sila nito ng 5 pirasong balot at hindi na nila kinuha yung sukli. Aba, himala. Dami mong binigay di mo kinuha yung sukli. Edmundo, parang may iba sa taong yun Ayaw kasing tumingin. Yan! Matuto ka! Matuto kang maghinala. Mabuti na lang hindi mo hinablot yung buhok ng lalaki. Kung hindi ka pa nadadala, baka ano na nangyari sa atin? Baka tinalak-talakan mo na naman yung tao. Ikaw kapag nakakakita ka ng mahirap na nagtitinda kung ano-ano sinasabi mo. Dati yun Edmundo, dati yun. Makalipas ang 1 buwan, halos wala na silang hanap buhay. Ganon kabilis bumagsak ang kanilang hanap buhay. Nang dahil dito, naisipan ni Edmundo na pumunta ng Maynila at isasama niya ang kanyang asawa at anak. Kaya lang ang problema, sa araw ng kanilang paggayak, may dumating na lalaki. Ito pala ay dating kasintahan ni Lorena. Edmundo, balita ko bumagsak na raw ang negosyo mo. Naalala mo ba yung sinabi ko noon na kapag naghirap ka babawiin ko sa iyo si Lorena? Teka nga, hanggang ngayon ba mahal mo pa rin ang dati mong kasintahan Lorena? Paano niya nalaman na naging ganito ang buhay natin? Siguro pinaparating mo ng hindi ko nalalaman Oo Edmundo, oo. Ayoko na ng gantong buhay. Iiwan na kita. Kukunin ko yung anak ko. Hindi. Akin ang anak ko. Kanilang pinag-aagawan si Junior hanggang sa yung bata ay sumama na sa kanyang nanay dahil ito ay makaina. Edmundo, huwag ka mag-alala. Aalagaan ko ang asawa't anak mo. Diyan ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Sabi ko na nga ba, babagsak din ang negosyo mo at mababawi ko sa iyo si Lorena. Nang dahil doon, hindi muna nagtungo si Edmundo sa Maynila at namuhay siyang mag-isa. Wala nang nagkakagusto sa kanya dahil bagsak na ang kanyang negosyo, naibenta niya ang kanyang bahay at bumili na lang siya ng maliit na lote at nagtayo ng isang maliit na kubo. Ganto pala, pag wala kang pera, iiwan ka na ng lahat. May natitira pa ako. Pagyayamanin ko to. Wika ni Edmundo. Hanggang sa makalipas ang 1 buwan, meron siyang nakilalang isang lalaking naglalakad sa daan. Ito ay kanyang nabanggalang at binigyan siya ng kung ano-ano. Tanggapin mo na to. Para sa'yo to. Di ba sabi mo malas ka? Hindi ba sabi mo iniwang ka ng anak at asawa mo? Hindi ba sabi mo dati kang mayaman? Hindi ba sabi mo dati kang gwapo pero hindi ka na gwapo ngayon? Nagkaroon ka ng asawang mataba at nagkaroon ka ng junior na makulit. Tanggapin mo na to. Sige na, 500 lang. 500? Oo, 500 lang. Hindi ba sabi mo, tama na, puro ka hindi sabi mo Ikaw naman, ang init naman ng ulo mo. Kunin mo na to, 500 lang, hindi ba sabi mo? Hindi ba sabi mo, itigil mo. Sapa, sasapakin na kita. Kasi ayaw mo pa akong bigyan ng 500, makakatulong to sa'yo. Hindi mo ba alam na itong binibigay ko sa'yo? Nakalimutan ko yung lyrics. Basta, itong ibinibigay ko sa'yo, matutulungan ka sa lahat ng bagay. Babalik yung asawa mong mataba, babalik yung junior mo at mawawala yung sumpa. Kunin mo na. Kunin mo na. Sigurado ka babalik yung asawa at anak ko At
magkakaroon uli ako ng negosyo at bahay. Oo naman. Kunin mo na. Hindi lang yun. Magkakaroon ka pa ng kabit na maganda. Magkakaroon ka pa ng anak sa labas. Tigil mo na nga yan. Para kang... Aka na nga! Para lang matigil ang pangungulit ng lalaking nagtitindang parabang rapper, binayaran niya ng 500. At pag alis naman ng lalaki, nagsisisigaw ito at sinasabing, "Hindi ba sabi mo? Hindi ba sabi mo ay wala ka ng pera? Akin na to!" Baliw yata yun. Di bale, maisuot na nga lang to. Ang ibinigay noon kay Edmundo, para bang isang kabibe, tapos meron itong sabitan na kulay itim. Talaga bang may bisa ka? Sige nga. Babalikin mo nga yung asawa ko. Miss na miss ko na yung asawa at anak ko eh. Sige na. Mangiyak-ngiyak pa si Edmundo na nagdadrama habang hawak-hawak nito yung kabibe na tuyo. Sige na. Pag-ising ko bukas, gusto ko nandito na yung asawa at anak ko. Naghalo ang kanyang laway, luha at sipon. Sa pag-aakalang, babalik nga talaga ang kanyang asawa. Nanaginip si Edmundo na bumalik na ang kanyang asawa at sa pagbalik ng kanyang asawa at anak, akap-akap ito ni Edmundo hanggang sa nang siya ay magising. Sikat na pala ang araw at ang kanyang inaakap walang iba kung hindi yung malaking unan ng kanilang anak. Ano ba namang klaseng buhay to? Hindi naman pala to totoo eh. Ang ginawa ni Edmundo nang dahil sa inis niya ay agad niyang tinapakan yun. Sinira-sira niya yung kabibe hanggang sa naulit pa ng maraming beses yung gumawa nun sa kanya. Pero sa pagkakataon na yun, hindi na pumayag si Edmundo na bilhin yung kung ano-anong inaalok sa kanya. Isang araw, si Edmundo ay nagtungo sa kanyang kaibigang mayaman. Nahihiya pa nga noon kumatok si Edmundo sa malaking bahay nito dahil kung titignan mo ang kasuotan niya ay para ba siyang gusgusin na halata mong wala ng pera. Tao po. Paring Albert. Tao po. May nagbukas noon ng pintuan ng gate, isang batang kanyang inaanak, pero hindi siya nakilala at kinalabog pa ng bata ang pintuan. Di na ako nakilala ng inaanak ko ah. Paring Albert! Maya-maya pa, si Albert na mismo ang nagbukas ng pintuan ng gate at sinabing, Namamalimos ho ba kayo? Pasensya na ho. Wala rin po kami ngayon eh. Pare, ako ito, si Edmundo. Ha? Paring Edmundo? Oo nga no. Ba't nagkaganyan ka pare? Anong nangyari sa'yo? Tsaka, pare, iba amoy mo. Para kang amoy patay. Pare naman, pati ba naman ikaw? Bibiruin mo ba ako ng ganyan pare? Pare, hindi ako nagbibiro. Amoy patay ka pare. Sige! Hindi siya pinapasok at sinaraduhan siya ng pintuan ng gate. Malas. Bakit ganun? Nang dahil dito, naisipan ni Edmundo na pumunta ng Maynila. Nang dahil sa meron ngang amoy si Edmundo, muntik pa siyang hindi pasakayin ng barko. Sir, bawal ho rito. Yang mga katulad niyong hindi naliligo, doon ho sa ilalim. Doon po ang sakayan ng mga katulad niyo. Wika ng isang mama sa barko. Nang dahil dito, napahalo po tuloy si Edmundo doon sa mga taong tila ba katutubo ang itsura. Tunay ngang may amoy ang mga ito. Ganon pa man, napagtiyagaan din ni Edmundo nang nakasakay siya sa barko hanggang sa ito ay dumaong na sa Maynila. May dalang pera si Edmundo, hindi bababa sa 30,000. Wala siyang kakilala noon sa Maynila dahil ang kanyang kapatid ay namayapa na pala nang hindi niya nalalaman. Nalaman na lamang ito ni Edmundo nang mapunta na siya doon
at yon ay sinabi sa kanya ng kanyang mga kapitbahay. Nagpalaboy-laboy siya ng ilang mga taon. Dito niya naranasan na sipain kung ano-anong gawin, ingod-ngod sa lupa, birahin at sabunutan. Madalas na nang aalipusta sa kanya yung mga security guard na nagbabawal sa kanyang tinutulugan. Hanggang sa isang araw, si Edmundo ay umiihi sa malaking puno ng balete nang biglang, Edmundo! Edmundo! Sinong tao dyan? Bakit mo ako kilala? Sino ka? Edmundo, muli tayong nagkita. Teka, nasan ka ba? Magpakita ka nga sa akin. Biglang umulan noon. Nang dahil dito, mas lalo pang lumakas ang tinig na nadidinig ni Edmundo. Edmundo! Halika dito! Nasan ka ba? Nandito ko. Hoy! Pagtingala noon ni Edmundo sa malaking puno ng balete, bigla itong, Edmundo, halika rito. May lilim dito. Hindi ka mababasa ng ulan. Halika rito. Lapit. Lapit! Si Edmundo ay nagpupumilit na umakyat sa itaas ng malaking puno. Maya-maya pa ay bigla siyang nahimasmasan. Nang dahil dito, nakabitaw siya sa kanyang hinahawakan at bigla siyang nahulog. Nagkaroon siya ng bali sa kamay. Tapos ang kanyang ulo ay nagkaroon ng parabang dugo na namuo. May nagsugod naman kay Edmundo sa ospital pero walang ibang nagbayad kung hindi siya. Sabi nga nang nagdala sa kanya sa ospital, nagmalasakit na lang ako, bakit ako pa ang magbabayad? Kalahati sa pera ni Edmundo ang nabawas, kalahati ang natira. Ito ngayon ang kanyang iniingatan. Kahit na gutom na siya ay hindi niya ito ginagalaw. Dahil ang pangako ni Edmundo sa kanyang sarili, ito ay kanyang ipambabayad sa taong mahahanap niya na makakatulong sa kanya. Fast forward tayo. Isang araw, si Edmundo ay nakakita ng isang lalaking nakasando. Meron itong kulay itim na bag sa likuran at ito ay nagkukumpuni ng isang motor na sa palagay niya ay mas matanda pa sa kanya. Ay nako, kung di ka lang pamana sa akin, baka pinalitan na kita. Yabang ko magsalita, parang may pambili ah. Wika ng lalaking kanyang nakita at agad niyang binunot ang kanyang pera na nakalagay sa sako at sinabing, palitan mo na yan, eto pambili. Wika ni Edmundo at ito na yung araw ng kanilang unang pagkikita ni Kanole. Nang madinig ni Kanole yung mga kwento ni Edmundo, napalingon lang si Edmundo rito sa mata ni Kanole at nakita niyang meron ng kaunting luha sa mata si Kanole. Huwag ka nang umiyak, kaibigan. Ganyan talaga nangyari sa akin. Kaibigan? Matutulungan mo ba ako? Sabihin mo sa akin kung meron kang kakilalang magaling na tao. Eto, ibibigay ko. Kaibigan, alam mo hindi lahat ng tao ay katulad ng matandang pinuntahan nyo, si Arigato. Alam mo, ako lang kaya kitang tulungan pero hindi ko tatanggapin yung pera mo. O halika, sumama ka na lang sa akin. At doon muna tayo tumuloy sa pupuntahan ko. Saan? Halika na, sumakay ka na. Halika na, iwan mo na yung sako mo. Ano bang laman ng mga yan? Ito mga plastic, may kaunting lata, bote, binibenta ko. Para madagdagan pa yung pera kong pambabayad ko sa taong makakatulong sa akin. Hindi mo kailangan yan. Sige na, bitawan mo na yan. Pero, Edmundo, ako ang taong hinahanap mo. Sige na, magtiwala ka sa akin. Isinakay ni Kanole si Edmundo sa kanyang motorsiklo na mas matanda pa sa kanya. Bago sila makarating, naranasan nilang masiraan ng 3 beses. Tawang-tawa noon si Kanole at si Edmundo dahil nga sobrang tanda na pala ng motor ni Kanole.
Pasensya ka na, Edmundo, ah. Ganto talaga to, eh. Hayaan mo na. Talagang ganun Ano magagawa natin? Ganun pa man, sila ay nakarating sa kanilang pupuntahan. At bago magtungo si Kanole sa Banahaw, tumuloy muna sila sa kanyang kumpare at dito sinimulan ni Kanole ang tulong sa kanya. Akin ay palad mo, patingin. Kanole, hanggang ngayon ba sinusundan pa rin ako ng malas? Edmundo, oo. Hanggang ngayon pinahihirapan kanya pa rin. Pwede bang pagkatapos nito, yung pera mo, ibili mo ng maayos na damit. Umuwi ka sa inyo. Alamin mo kung ano na bang nangyari sa matandang yun. At ito ang ipapangako ko sa iyo. Nang dahil sa dami niyang kasalanan sa inyo, hindi na natin siya dapat pangbuhayin. Tandaan mo, Edmundo, pag uwi mo, tanungin mo sa mga tao kung nakikita pa ba nila yung matanda. Ang isasagot sa iyo nun, kamamatay lang. Ilang araw pa lang ang nakakaraan. Talaga? Paano? Ibabalik natin sa kanya yung sumpang ibinigay niya sa inyo. Edmundo, huwag ka ring malulungkot. Pero patay na ang asawa't anak mo. Ano? Ang asawa't anak ko? Bakit? Sinong... Edmundo, 1 taon na silang patay. Pinatay sila ng lalaking kumuha sa asawa't anak mo. Edmundo, kailangan mong umuwi. Sige na, gumayak ka. Ipapahatid kita ngayon sa pier. At ako nang bahala doon. At ito ang sahan mo. Makibalita ka. Mamamatay na rin ng matandang yon. Ibabalik ko sa kanya yung sumpang ginawa niya sa'yo. Yung asawa't anak mo, kawawa, pinatay lang ng lalaking yon. Kasuhan mo. Kasuhan mo, Edmundo. Oo. Pero kulang itong pera ko. Naku, paano ba to? Hindi bale, mangungutang muna ako sa kaibigan ko para makauwi ka lang. Sige. Nakautang naman si Kanole. Pagkatapos noon ay nakauwi na itong si Edmundo. Pare, nasobrahan ka naman yata ng kabaitan. Pati ba naman yung taong pulube binigyan mo ng malaking pera para lang makauwi? Pare, hindi sa nakikialam ako sa'yo. Baka naman kasi yung taong yun alam mo na yung nagkukunwari para lang makahut-hut. Pare naman, alam mo alanganin talaga ako na pautangin ki. Kasi ibibigay mo lang doon sa taong yun. Pare, baka mamaya sindikato yun, pare. Pare, alam mo namang hindi ako basta naloloko ng ganun. Kapag ako nagbigay sa tao, 100% pare ang paniniwala kong totoo ang kanyang sinasabi. Pare, hindi ko pa nasisimulan yung tulong na ibibigay ko sa kanya. Kagaya ng pangako ko kay Edmundo, ibabalik ko yung sumpa dun sa matandang gumawa nun sa kanila. Pare, pakitawag nga'y pamangkin mo, pare. Sige. Ipinatawag ng kumpare ni Kanole ang kanyang pamangkin. Kinausap ito kung pwede bang gamitin muna siya pansamantala para lang makatulong. Mabuti na lamang ang batang yun ay malaki ang tiwala at paniniwala kay Kanole nang dahil dito nasaksihan noon ng kanyang kumpare kung paano tawagin ni Kanole ang matandang nagsumpa kay Edmundo. Aray ko! Aray ko! Sino ka ba? Sino ka ba? Ako si Nole. Ikaw, sino ka din? Ang tinatawag ko matanda. Hindi bruhang matanda. Ba't ka ba pumasok dito? Ako yon. Ako yon. Naintindihan ko na. Kasi base sa kwento ni Edmundo, matanda daw pero isa palang demonyo. Tama! Tama ka doon. Ang matandang yon at ako ay iisa. Ginawa ko yun para makuha ko ang kanyang asawa at anak. Kung ganun, ginulo mo pala ang tahimik nilang buhay at inimpluwensyahan mo yung dating kasintahan ni Lorena
para balikan siya at para sila'y patayin. Ibang klase talaga. Manggulo ng utak yung mga katulad nyo. Huwag ka mag-alala, kaibigan. Huwag ka mag-alala. Tatapusin na rin kita ngayon. Dahil sa dami mong kasalanan kay Edmundo, parang pakawari ko ako na rin yung ginulo mo. At paano? Paano? Hindi pala basta isang matanda ang nagsumpa sa kanila, kung hindi isang demonyong nagkakatawang tao. Nang dahil sa galit ni Canole ay hindi niya ito binigyan pa ng pagkakataon. Tama ang kanyang sinabi. Kanya itong tinuluyan. Mga kababayan, baka sabihin niyong bitin. Hanggang dito lang po ang kwento. Opo, wala nang naging balita pa kay Edmundo. Basta ang huling sabi sa kanya ni Canole, kanyang kasuhan, yung pumatay sa kanyang asawa at anak, at yung gumugulo naman sa kanila. Natitiyak ni Canole na ito ay hindi na babalik dahil tinuluyan niya na ito. Mga kababayan, pakitignan naman po ang isa kong channel na Misteryo ng Bayan. Please subscribe po sa kabila kong channel at maraming salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. At sa mga gustong makipagkontakan sa akin, kontakin nyo po ako sa aking Viber na 0948-5230-887. Aantayin ko po ang inyong mga katanungan. Sa mga naka-order naman po sa atin ng mutya, pasensya na po kayo, hindi pa po natin na ipapaship. Aantayin ko muna si Canole para po ibigay po sa atin ang inyong mga order. Sana po'y nagkakaintindihan tayo at pasensya na po kayo kung medyo parang nabubulo lang inyong commander. Masakit po kasi yung ipin ko sa bagang. Babay po sa inyong lahat. Bukas po ulit magkita-kita tayo sa panibagong kwento ni Canole. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!